Natunton ng militar ang sinasabing kuta ng Maute Group sa Piagapo, Lanao del Sur. Nakita roon ng ilang gamit ng teroristang grupo sa pagsasanay ng mga kabataang nire-recruit nila para maging miyembro raw ng ISIS. Nananatili naman sa evacuation center sa mga residenteng naipit sa bakbakan. Bukod sa pagkakasakit, nagka-trauma na rin di umano ang ilang kabataan. At live mula sa Iligan City, may report si Ian Cruz. Ian. Chino, sa pangkalahatan ay kontrolado na halos ng militar ang bulubunduking bahagi ng Piagapo at Wato Balindong dito sa Lanao del Sur. Kahit pa nga at matapos nga umatras ang tropa ng Maute Group matapos silang salakayin ng tropa ng militar. Narito ang aking report. Sakay ng UE helicopter ng Philippine Air Force, narating ng GMA News ang nagsilbing kuta ng Maute Group sa bulubunduking bahagi ng Kakap, Piagapo, Lanao del Sur. Kontrolado na ng Scout Ranger, Light Reaction Company at Mechanized Infantry Company ng Philippine Army ang lugar matapos ang halos 2 araw na matinding bakbakan. Strategic ang lugar ng Maute Group. Nasa pinakamataas sa elevation ang kuta na may mahigit 1,400 meters above sea level. Ay sa militar, itong lugar na ito yung kill zone ng Maute Group dahil mataas itong lugar na ito at kitang-kita nila yung barangay Gakap at pag may pumapasok na mga kalaban nila ay madali nilang makita at kapag napapaengkwentro sila, pupunta sila dito sa mga running trenches. Yung running trenches na ito, pwede silang magpalit-palit ng posisyon nang hindi agad sila makikita ng kanilang mga kalaban. Ipinakita rin sa amin ng mga sundalo ang hinihinalang training area ng Maute Group. Mayroon pang improvised na baras o monkey bar na ginagamit sa pag-iensayo ng mga kabataang nahikayat ng grupo. It's definitely a training facility, and whatever they are doing, what kind of training they are undertaking is a matter of investigation pa. Ito yung mga skills sa terrorism like detonating cords, some triggering devices, etc. Sa gilid naman ng bundok, makikita ang mga improvised na tirahan. May inabutan pang bigas at lutuan. May motor na walang plaka. Naiwan din ang mga ito ng grupo nang tumakas. Sa malawak na kabundukan daw, umatras ang grupo. Tinalo naman ni Brigadier General Ronnie Bautista ng 1st Infantry Division ng Army ang 3 sugatang sundalo. Ginawaran sila ng Wounded Personnel Medal. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, kumpirmado raw na 3 Indonesian at 1 Malaysian ang kabilang sa 37 miyembro raw ng Maute Group ang nasawi mula sa engkwentro ng Sabado sa bayan ng Piagapo. Dahil sa engkwentro, kulang 100 residente ng Barangay Tambo ang nananatili sa evacuation center sa lumang munisipyo ng bayan ng Piagapo. Tulong mula sa lokal na pamahalaan at DSWD raw ang pinagkakasya nila para maitawid ang araw-araw na buhay. May mga nagkakasakit na raw gaya ng lagnat, ubo at sipon. Pero ang ilang bata gaya ng 1 taong gulang na si Ibrahim na trauma sa nangyaring bakbakan. Umiiyak siya, hinahanap niya ako. Lahat sila, lahat ng mga bata dito. Hindi yung mga anak ko. Lahat ng mga bata dito. Iyak. Oo. Kaya ang barangay chairman ng Tambo, abot daw ang pangaral sa mga kabataan. Yung sinabi namin sa kanila, yung mga kabataan, huwag kayo sumama sa mga ISIS. Chino, sa kabilangan ng inisyal na tagumpay, hindi pa isinasara ng 1st Division at ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army yung kanilang kampanya sa Piagapo, Lanao del Sur. Chino, sinabi nga sa atin ni Brigadier General Nixon Fortes na kagabi lamang ay nagkaroon muli ng bakbakan sa pagitan ng Maute Group at nung tropa ng militar doon sa isang barangay ng Piagapo at ngayong gabi hindi natin masabi kung may nagaganap muli na bakbakan, Chino. Iyan, sa pagkakatanda ko, ito siguro ang pangatlong major operation na inilunsad ng militar sa loob ng 2 taon laban dito sa Maute Group. Sa tayaban ng mga sources natin dyan, gaano kalaki pa ang sinasabing grupo ng Maute at may balita ba doon sa 2 magkakapatid na namumuno nito, si Omar at Abdullah Maute? Yes, Chino, ang unang nabanggit sa atin, nasa 160 plus yung nag-masked up na mga kalalakihan doon sa kabundukan ng Lanao del Sur, particular nga dito sa apektadong bayan na ito. At natanong din natin si General Bautista ng 1st Division kung may sightings ba at may balita kung nakasama ba sa nasugatan man lamang o nasawi itong magkapatid na Omar at Abdullah.
pero wala silang nabanggit, Chino, no? Walang sinasabi na nakita sila doon sa mga naging casualty o doon sa mga napatay sa hanay nga nung 37 na nasawi doon sa Maute Group, Chino. At tungkol naman dito sa mga sinasabing Indonesian at Malaysian na kabilang sa mga nasawing miyembro raw ng Maute Group, ano ang implication nito? At may balita rin ba doon sa sinasabing Amir, no, ng grupo, no, yung Maute at maging yung buong samahan, kabilang na yung Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon na nandyan daw sa Central Mindanao sa ngayon? Chino, yung tungkol kay Isnilon Hapilon, na itanong din natin kay General Bautista yan, pero sabi nila, ibine-verify pa nga nila, no, kung nakasama ba siya rito, pero ang initial din nilang pagkakaalam ay wala rin siyang sightings doon sa Piagapo, Chino. At doon naman sa tinatanong mo, no, na implication kung bakit nagkakaroon ng mga foreign jihadists dito sa areang ito ng Mindanao, ang mga capability, Chino, na i-impart ng mga foreign jihadists ay tulad nga ng paggawa ng pampasabog, nung paanong mga tactics ang maaari nilang gawin sa pakikipaglaban, at syempre nagkakaroon ng network yung mga local terrorists doon sa mga regional terrorists at sa mga international terrorists, na isa sa talagang kailangan bantayan ng ating security forces, sapagkat kapag lumala yung sitwasyon na yan, maaring malaking problema ang idulot nito, Chino. Maraming salamat, Ian Cruz.